usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya. Ani, nagkita. Pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang Ani o Kita. Season 7. Maayong buntag mga kaagri, welcome back sa atong programa. Ang programang maghatod kaninyo og kasayuran, impormasyon ug balita mahitungod sa pagpanguma ug pagpangisda. Ako si Chris Leven Bicahes, inyong program host. Ug ako po ang inyong program host, Julina Bacos. Good morning, Chris. Adlong Sabado na sa August 15, 2026. Ug karon ang atuang episode 3 sa atuang season 7 sa Ani ug Kita, Chris. So daghan gyud kay silag angay nga atangan karong buntagan, no? Kay daghan tag mga segments nga ihatag kanila. Exactly, Jos, no? Kay daghan man silang angay atangan ug daghan tang gi-offer ug gi-prepare para sa atong mga viewers. I hope you will stay tuned mga kaagri sa atong programang Ani ug Kita. Welcome back mga kaagri sa ito ang programang Ani ug Kita ug laing mga impormasyon na pud amo ang ihatag kaninyong mga siksik nga impormasyon alang lamang kaninyo. So, Chris, unsa man ang naa nato karong buntaga? Yes mga kaagri, so karon Diyos, no, naatay kauban ug dili na basta nato kauban kay for sure daghang kaayo ni siya mapaambit nga mga impormasyon, mga experiences pod Diyos, no. So atong porma na siya ipalaila. Ang ato ang kauban sa karong adlaw kay si Dr. Danny E. Carabio, Director for Resource Generation and University Director for Center for Organic Agriculture Research sa CTU Barili. Yes. Welcome Doc sa ito ang programa, Doc. Kumusta man ang imuhang morning, Doc? Napakaganahan ni Greet? Yeah, thank you. Thank you, sir. Una, mapasalamatan ko sa Department of Agriculture Region 7 sa kahigayunan nga gipaambit nga makahatag pud mi og mensahe pa ilabi na para sa atong mga mag-uuma. Og pasalamat pud ko sa administration sa Cebu Technological University, of course, for the opportunity nga makaabot ko sa studio for this occasion. Sige, daghang salamat Doc Danny, no. So basing dapat kay gusto ipang shout out pa Doc, Yes. imong mga close Oo. friends, family baron. Of course, to my Almighty God, thank you for the chance, safe drive, of course, and to my family who are in the south now, and of course sa CTO family, especially sa among campus director, sa among president o vice president. And of course, to our Vice President for Research, Dr. Pitroy Pascual. He's the one who called me Yes. Okay, so for this activity. sige, thank you kayo Doc, no. And speaking of kay si Doc pod, gigrab po niya ang chance nga mag-greet ang iyahang mga heads. Might as well let's also take the chance Diyos, no, I-greet nga atong i-greet pod ang ato ang management. Of course, headed by Director Angel C. Enriquez og sa atong mga duha ka RTD, si RTD Cirilo Namok og si RTD Bert Castillo. Yes, Diyos, pasig na pa kay gusto i-shout out. Yes, so i-shoutout po na ako ang mga kauban sa Rafis headed by our chief
Miss Flor, good morning Miss Flor. So sayo gid kay na siya mamata no ang ato ang pinakakusgan nga chief atong mga kauban sa buhat pod silang Ma'am Lizelle, si Ate Shirlane Baklay nga nani kay sikay pod og sayo kayo diha sa Minglanilla o na ba na siya karon. So good morning ninyong tanan og sa atong uban pang mga kauban sa buhat. Og di sa nato kalimtan Diyos no ang ato ang very maabtikon kaayo ang piloto sa Yes. Agrivan. Oh. Di jud ta maabot diri of course without the help and assistance ug support ni Yes. Sir Glenn Maglasang aka Glee vlogger ba to Glee siya? vlogger. Oh, Glee vlogger. So basig i-shout out po ta sa iyang mga vlog vlog. no. So mao to mga ka-agri going back ani diri si Dr. Danny mastorya pod nato mahinabi nato all about sa of course farming still. And before that di ay Doc Danny no kamusta di ay ang imuhang biyahe pa ingon Biyahe. dari considering nga lalayo biya Barili Doc no pa barili gikan. pa. Yeah, travel, of course, always traffic. Oo. That's supposedly 6 o'clock kung magde-depart and then I have still kids to send to Okay, school. Doc. So, nag-depart ko ng alas 7. So, nabot ko dire lapas na alas 9. And then you are looking parking area. So, it's usual. Oh, the usual sa city life Doc no. Yes. Lahi ra jud kayo sa probinsya ba. That's Yes. also one thing nga ato ang makamingaw gay Diyos no. Ang province life no. Lahi ra jud sa Lahira city gyud. life. Lahira gyud kay slow mornings gyud ta didto Chris no apan karon no ato asang paspasan gamay. Ato nang sugdan kay daghan kaayog ika-share si Doc karong buntaga. So ato ang sugdan Doc kung kumusta man ang Sitio Barili Doc in terms of ato ang mga agriculture na ba may unsa may mga courses gipang offer ninyo Doc? Okay, Cebu Technological University Barili Campus offering courses. Flagship naman na course is BS, Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, major in Horticulture, Agronomy, Crop Protection, and we also have graduate studies like a Master in Crop Science, Master in Animal Science, and of course we have PhD in soon. I hope na ma-approve na among scholarship for DUST, but currently DUST funded ang amo ang Master of Science in Crops in Animal Science, and of course we have also allied courses like Development Communication. We have Bachelor of Science in Agribusiness, and then we also have Veterinary Medicine. We have Bachelor of Science in Hospitality Management. Of course, our co-ed education, and I think ang pinaka-flagship na course sa City of Barili Campus is BS in Agriculture. Okay, so it's safe to say po day Doc no nga at some point City of Barili is also an agriculture centered nga university or institution. Yeah, it's safe to say. Yeah, so In Central Visayas. yes po, Doc, no? So, at this point in time, since very interested kami to talk about agriculture, no? Yeah. Doc, unsa man ato ang mga programs or mga extension services nga ato ang gina-offer sa ato ang mga farmers or fisher folks perhaps? Okay, that's good. The extension services that we extend to the farmers, of course, that's a regular program every year. Part of it is the output from our research, gina-extend na mo. Ang extension program is research-based. So, dili lang siya ka ng extension lang ang ginato na mo dito, but it is a research-based extension services. Like, for example, output namin sa research, for example, yung funded ng Department of Agriculture for organic agriculture. So, we develop the technology inside the campus, and then after that, gina-publish, and then pag okay na, then we extend the technology to the community. So the farmers, yes, the farmers can use the technology based on research output, not So just. dili siya ma-stop sa estudyante alone Yes, lang. it should be because the essence of research is not just inside the cubicle. It should be converted easily to the farmers. Like, for instance, you have research conducted in the university. It will not just end up to there. It should be
translated to sayon nga technology nga ma-adapt ng Ma-adapt. farmer. Nga mapahimuslan sa community itself. Yes, because the purpose is para yung ma-uplift yung nila, economic nila, yung income nila, yung pagsaka ng production food sa ato ang mga mag-uuma. Yun ang pinaka essence ng So pag-extend. nakahisgot ka Dok about sa katang mga nadawat ninyo Dok nga mga projects. So pwede ka maka-share sa ato Dok unsa may mga nadawat ninyo nga proyekto gikan sa Department of Agriculture. Yeah, that's good. Recently, we received 2.3 million from the Department of Agriculture under the LEAD project. LEAD stands for Livelihood Economic Enterprise Development Project under the Department of Agriculture. It is really good. No, it's CTO received these funds for the development of ready-to-lay chicken. This project should be later, we will consider this as agricultural hub na ang CTO Barili para yung mga students maka-benefit doon. No? Bitaw. At saka not just for students, researchers, and of course, our farmers para ma-enhance nila yung how to properly grow the layer. So it helps later. So to the unsay farmers. paagi ana Dok sa 2.3 Dok unsa siya pagbuak like kamo ang mag-procure ato? Yes, following the Procurement Act, the CTO is siya ang siya dapat ang purchase, siya ang nag-procure following our rules. And then after that, ano tawag dyan? Yung building, partly may counterpart si CTO. May building na dito. So, and then yung ready-to-lay na egg, chicken, dapat ipo-purchase na. And then yung vitamins, feeds, and of course, the staff, it's also important that we are going to have this stuff. But regularly, like what we did in our different project, we encourage students to participate of this kind of endeavor to have a good development later on. Okay, so if I may interrupt, sir, no, Doc Danny mentioned kanina nga nagpatukod sa mo og usa ka facility building, if I'm right, sir? Yes, ang building for this lead project is there, but not totally finished, but it's just an structure lang siya na pwede natong magamit for this For the project. layer. For what facility dyan na siya, sir? For the RTL? That's for the RTL. Okay. For the RTL. Okay. Yeah. And aside, Doc, are we only focusing with RTL under sa lead nga project, or are there other mga livestock commodities pa, or so far sa RTL lang sa Batan? For now, that's Nakafocus. intended for RTL because okay. we have this biosecurity that we cannot mix RTL to hog or to cattle. So livestock. there is a so-called zoning in our within area. Yes. University, sir. Yes. Yeah, yes. so mo jud to Diyos, no, gi-mention na jud gika ni Doc Danny himself ang kaimportante pod sa biosecurity measures, no? Kay of course practicing that, Doc, I think you would agree nga malikayan pod ang mga economically threatening diseases Tinuod ka, sa ato Chris. ang mga livestock commodities. Okay, so going back sa ato ang discussion, Doc, no, ultimately unsa man jud impact aning lead project sa inyohang RTL research or to your students as well, Doc? Yeah, at first, we are trying to figure out to have this food security, of course. Okay. It's a very, ano tawag ka ng murag, gihisgutan na jud ang food security everywhere. So, this project will lead us to because later on ang partner nato yung mga farmers na and then we are going to bring the technology to the countryside later on. So ang pinaka-impact dire is yung rural development nato, maka-raise ng income, maksaka yung production ng mga farmers, and
of course, at first, i-encourage nato ang mga estudyante, labi na sa estudyante nato sa university na join sa kanina project. And of course, researchers should also be there. And the extensionista ng university, the extension services should also be there because the outcome of this project will later on replicate it, no? And we will bring this, of course, to the community. So the impact later on is yung sufficient supply ng ato ang food, no? Sufficiently. So nanay ko ang Doklan, ano mo yung mga existing projects nga kanang naka-benefit na ang community para mo to siya i-follow pod sa kaning nga ato ang project? Yes, actually, we have cattle feedlot fattening project. Ang atong beneficiary, anak ng mga member ng amo ang people's organization. So, nag-eskwela sa CTO. So, it's been around mga 3 years na project sa CTO Barili na. Yung nag-atiman, nag-amuma ng baka is yung anak, yung estudyante niya, no? Estudyante ng anak mismo ng member ng association na nag-eskwela sa Barili. Sila yung naka-benefit. So, iibaligya siya kasi na fattening. Pagbaligya na, so may share yung student. So, later on, baka this lead project also has later ma-replicate din sa I hope na inaarap ko na itong So nagbunga jud siya into other projects pa, no, not only focusing sa RTL. But Doc, thank you so much, no, but we'll cut you off sa Doc because na-mention man nimo ganina nga we are also after earning, no, or income para sa atong mga farmers. And speaking of earning income, one way to do that, Doc, is of course naatay produkto. Yes. And sa karon Jules, sa karong adlaw mga kaagri, naatay ipalaila nga produkto gikan mismo sa ato ang farmers themselves, no, nga ipalaila o ihatod kanato ni May Ann Velarde para sa agriprodukto. Mayong adlaw mga kaagri, aduna usab kitay ibida nga lokal nga produkto gikan sa atong mga kasosyo nga mag-uuma pinaagi sa Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division DIWA program. Atong ipasigarbo ang Morengeric. So kini mga kaagri, no, usa ka 10-in-1 granulated herbal drink nga kombinasyon sa moringa, ginger ug turmeric. Puno usab kini sa ubang natural nga sangkap sama sa lemongrass, guyabano, calamansi, oregano, aloe vera o pepperine. Makatabang kini sa pagpalambot sa immune system, pagkontrol sa timbang ug dako usab nga tabang isip antioxidant. Sa kantidad nga 150 pesos, makapalit na kamo niining 150 gram pack sa Morengeric. Gihimo kini sa Pistales Agriculture Cooperative nga certified organic. Busa sigurado gid kamo mga kaagri sa kalidad ug kaepektibo niini tungod kay nakapasar kini sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or BUFS ug sa National Organic Agriculture Program. Alang sa dugang impormasyon mga kaagri, mamahimo mo nga mo-order sa ilang products sa Sitio Hayunan, Hampang, Argao, Cebu ug sa Kadiwa Store sa inyong dapit. Hangtod sa sunod mga kaagri, kini ang inyong Agri Patroller May Ann Velarde. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliining, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug laman. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, abono swak combo ang gamit namin. Sa abonong swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Marami tayong pwedeng pagpilian na organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop. Dayami, vermicompost, komersyal na organikong pataba. Composted o pinatuyo sa hangin na dumi at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang ani ko. Kaya naman, mag-abono swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Yes mga ka-agri, welcome back sa atong programa no. Og still naadari sa ato si Doc Danny. But Doc, before ta mo proceed sa ato ang mga chika or sa ato ang mga hisgutan later on, nasa tay tan-awon o ato sang paminawon mga ka-agri ang mga highlights o agri highlights nga ihatod kanato ni Darwin Canyaveral. Good day mga kaagri, atong balikan ang mga dagkong kalihukan ning milabayng mga adlaw nga makahatag jud og kalipay dili lang sa atong mga suking viewers labaw sa tanan sa atong mga mag-uuma ug mangingisda. Sugdan ta mga kaagri sa pagsaulog sa ika-172nd Bohol Day, formal nang gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement kun MOA tali sa Provincial Government of Bohol, Department of Agriculture ug sa Food Terminal Incorporated. Kini nagtimaan sa dakong panaghiusa alang sa pagpalapad sa expanded P20 Rice Project aron mas daghan pang bulanon ang makapalit og barato og dekalidad nga bugas. Ang maong kasulatan nagtugot sa provincial government sa Bohol nga ipadayon sa tibuok lalawigan niini ang pagbaligya og tag 20 pesos nga bugas ngadto sa mga vulnerableng residente sama sa Pantawid Pamilya Program beneficiaries, solo parents, senior citizens, persons with disabilities, transport sectors, mga minimum wage earners ug labi na ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Sa laing balita mga kaagri, all smiles para sa atong mga bulanong mag-uuma. Sa kahayupan, diin formal pod nga gitunol sa DA Regional Livestock Program ang 66.3 million nga kantidad ubos sa Livestock Economic Development Program. Ang lead program naghatag og 57.2 million nga kinatibuk ang balor sa hayupan, supplies o mga ready-to-lay cages ug dugang pang 9.1 million para sa mga ekipo ni ining 28 ka module sa proyekto diin makatagamtam ni ini ang mga mamuhi og hayupan. Ug sa lungsod sa Dimyao mga kaagri gilusad sa Regional Rice Program ang 500 ka hektarya nga hybrid rice model farm. Naglakip ang model farm og 5 ka lungsod sa probinsya sa Bohol. Kini mao ang lungsod sa Dimyao, Ubay, Talibon, Kandihay ug Tubigon. Diin ang matag lungsod adunay usa ka gatos ka hektarya ang luna alang sa proyekto. Naumol ang maong proyekto sa DA7 Rice Program aron may pasundayag ang nagkadaiyang hybrid rice technologies sama sa hybrid nga binhi, pagsabuag og adaptive balance fertilization, alternative wetting and drying, integrated pest management ug palay check system. Sa laing bahin, formal pod nga gitunol sa DA7 Livestock Program ang Livestock Economic Enterprise Development o Lead Cattle Breeder Module ngadto sa local government of San Miguel, Bohol, diin gidawat kini mismo ni Mayor Ayan Gil Mendez. Nagkantidad kini og 2.7 million alang sa cattle production enterprise sa lungsod. Gamiton kini alang sa pagpalit og 20 ka breeder female cattle, forage chopper ug uban pang supplies sama sa drums alang sa silage production. Ang mga anak ni ining baka i-disperse ngadto sa mga kwalipikadong farmer beneficiaries sa lungsod aron mouswag ang ilang panginabuhian pinaagi sa pagpamuhi og baka. Ug mga kaagri,
mibisita si Provincial Governor of Bohol, Aris Aristotol Aumentado, ngadto sa Bohol Experiment Station, diin personal siyang gidawat ni DA7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez. Mitanaw si Gov. Aris sa estado sa pagpadaghan sa ubi kinampay nga variety, diin gipatubok kini sa best pinaagi sa pag-tissue culture. Gisusipod sa probinsyal nga panggamhanan ang mga kuha nga mga ekipo sa istasyon nga kinahanglan aron sa magmalampuson nga paglambo sa ubi kinampay. Kauban sa gobernador nga bibisita sa istasyon mao sila Provincial Administrator Astor Cabarte, Provincial Agriculturist Liza M. Quirog ug ingon man ang mga eksperto sa ubi kinampay sa buhatan sa Kapitolyo. Gisusipod ang uban pang mga tanom nga gipadaghan sa istasyon. Apil na niini ang gipasigarbong Bohol Sweet nga usa ka variety sa nangka. Ang pagbisita usa ka pagpamatuod nga adunay padulngan ang mga lakang ug panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno mahitungod sa pagpalambo sa ubi kinampay sa tibuok Bohol ug labaw sa tanan sa tibuok nasod hangtod kini mamahimong makaatbang sa global nga merkado. Ug mga kaagri balik ta sa Cebu diin personal nga mibisita ug nagpahigayon og monitoring sa carbon public market si Department of Agriculture Undersecretary for High Value Crops Development Program Cheryl Marie Natividad Caballero. Uban sa maong inspeksyon si DA7 Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Wilberto O. Castillo aron masusi sa matuod nga kahimtang sa presyo ug supply sa mga high value crops sama sa nagkalain-laing prutas o utanon nga gipamaligya sa nagunang merkado sa dakbayan. Aron masayran ang matuod nga sitwasyon sa patigayon, personal nga giduol og kumusta ni Yusek Caballero ang mga vendor ug tindera sa carbon. Gipaminaw niya ang ilang mga nasinating hagit ug dagan sa supply. Og sa katapusan mga kaagri, DA may pahigayon og sunod-sunod nga site visits sa mga proyekto sa infrastruktura sa Sugbo sa pagpangulo nila Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems Ari Perez, Assistant Secretary for Agro-Marine Industrial Systems National and Regional Infrastructure Brando C. Aguilera, Assistant Secretary for Logistics Daniel Alfonso N. Ataide, Food Terminal Incorporated President Joseph Rodolph Silo o Director Christy Cecilia P. Pulido sa Bureau of Fisheries and Engineering. Inubanan nila DA Central Visayas Regional Executive Director Director Angel C. Enriquez o Regional Technical Director for Operations Cirelo N. Namok. Mipahigayon ang Department of Agriculture og sunod-sunod nga site visits og monitoring sa mga nagkalain-laing mga proyektong infrastruktura sa Sugbo. Unang gisusi sa mga opisyal ang proposed food hub nga pagatukuron sa Barangay Tuyan, City of Naga. Gitanaw nila ang kaangayan sa lokasyon, kadakon sa luna ug uban pang mga technical nga aspeto aron masiguro nga ang proyekto mamahimong mapatuman sa husto nga pamaagi. Sunod nilang gibisita ang Farm to Market Road sa Barangay Buena Vista, City of Carcar. Gimonitor sa mga opisyal ang progreso sa maong proyekto ug mipadayag sa ilang pagpasalamat nga maayo ang dagan sa konstruksyon. Gilauman nga ang maong dalan dako ang ikatampo sa pagpasayon sa pagdala sa mga produktong agrikultural ngadto sa merkado, ingon man ang paghatag sa masayon nga pagbiyahe alang sa mga lumulupyo sa maong lugar. Ang maong site visits ug monitoring kabahin sa padayon nga paningkamot sa DA aron masiguro ang mga proyekto sa infrastruktura hustong napatuman og nahimo sumala sa gitakdang plano ug naghatag og tinuod nga kaayuhan sa mga mag-uuma, mangingisda ug sa mga komunidad nga ilang gialagaran. Ug mao kadto mga kaagri ang mga kalihukan diri sa atong Agri Highlights. Gikan sa inyong Agri Patroller Darwin Cañaveral, maayong adlaw. Thank you so much Darwin no kay daghan jud tang naibaw-an Yes. labi na sa ato mga viewers nga ang DA nagpadayon sa ihang tinguha nga mapahingusga ng ato mga commodities everywhere and of all sorts like livestock, Jules, Oo, and daghan also na the common crops, di ba Jules? Ang ato ang rice no nagdevelop ta og katong model farm og aside po dana Chris no kay daghan pag gyud kayo dag mga activities gyud nga permi natong ma-share diri no nga we're really working gyud diri
diri sa Department of Agriculture. Exactly. Nya katong na-mention po ni Doc ganina about food security, which cliche it may sound, but it's Yeah. also the concern of everybody, Diyos, no? Nga CDA nagpadayon jud ana through the P20 rice selling nga sa benteng bugas Bugas. nya barato pa jud. Kaayo, Chris. Okay, so mao to ang angay mga mahibaw-an sa ato ang mga televiewers o sa ato mga tigpaminaw. And Doc, let's continue Balik ta. sa ato ang discussion, no? Kay Lagay very na po, intriguing ganina. and interesting Nice kayo to. kaayo. And Doc, na-mention ni mo ganina ang cattle fattening project. Could we continue that discussion, Doc? Okay, the cattle fattening project was started 2023. The Department of Agriculture funded us in the establishment of the building, and including the initial number of heads, the cattle, and then we partnered the people's organization, which is existing naman na partner in our neighbor lang, doon lang siya sa Sa, city. sa school good mismo Yes, nga doon lang siya sa organization. Doon. it is not owned by school but near barangay Near sa barangay. But Ah. within sa Campos. sa Barilig ha? Within Already Baril. happened. Oo. And then part of the project is ang ilahang immediate or anak or pag-umangkon na member ng organization na nag-eskwela sa City of Barili Campus is our beneficiaries. Okay. So, Oo. in 2023, naka-income, actually, nabinta yung fattening, kay fattening man Fattened siya. na So, cattle. pagbaligyan ng cattle, may share sila. So, we share them really best na amount. So, and then, part po sa proposal is dapat mapalit sila ng ilang kaugalingon na baka. Yes. By group, So, no? kuan. Nakapalit gud sila, usa ka head, no? Nakapalit gud sila actually. And then, of course, mag-graduate na. Pag-graduate nila, gibaligyan na po nila ang ilahang kinini ang napalit na baka. So, ilan na to. Aside sa ilang gibaligya, may share pa gud sila Oo. dito sa Ilang hanin. existing project, Yeah. which is the Cattle Feedlot Fattening Project. So, this initiative or this project actually from DA really helps our students, especially our beneficiaries, itong mga immediate na anak or umangkon ng mga And not only the students but the people's organization or ang Yes. community na Yes. ang naka-benefit sa katong project, of course, enacted by the CTU with the help of CTU. And ang ako pong naobserbaran, Jules, no, and Doc, kay it's also a good initiative kay dili lamang linear ang distribution sa Kaayo, project, Chris. but na siya'y Na-divide yun siya. na-divide siya and na-cycle Na-cycle. nga dili siya ma-stop lang, Doc, ba? Yes, Na we yes. could propagate the project po as many beneficiaries as we Yes. could. So dili siya ingon Chris no nga food security lang ang ato ang tanaw diri kundi apil na pod ang food sufficiency kay dili man lang Exactly. dili lang mismo no sa ato ang within the university kundi nilapad pagid siya o nigawas siya sa community. So nindot kayo Doc no ang inyong mga project and as well as inyong study kay napud ni sila yung mga modern technology nga gi-apply ani. Yes, Doc. Yes. So, Doc, we're talking na with RTL, cattle fattening. Ano pa ba kay gustong ipaambit sa ato nga project nga gi-undertake po sa CTU with the partnership of DA as well, Yes. Doc? Yes, aside from the recent project, the lead project, we also have project from DA under BSWM, the okay. Rotary Composer. It also helps, no? Because the waste coming from our cattle fattening project, we converted it to fertilizer. Of course, we use... So wala gyud sayang. No, Okay. it should be like that. Na wala yung mga waste, Walay- walay Walay of course, tapon. it's ironic po na mag-ingon na wala nag-waste. But I mean, mako-convert dapat nato yung Yeah. waste Okay, into Doc. Something useful. Yes, na Yeah. magamit nato sa ato ang sustainable farming nato, of course. So what we did was kinukuha namo yung mga waste coming from cattle feedlot fattening area. Okay, Doc. Tapos gidala po namo kinaaman pud may composting facility. No? It's also funded by DA before, yeah. And then during audit lang na naguba. Then we na-damage siya. Yes, Oo. we
improve the facility. And then, gidala naman dito, yung na-develop na compost, ano pa ang magigamit para sa farm. And then we also extend this and also part of the extension services. Okay. Ginadala po naman dito sa mga mag-uuma. So naka-learn po sila actually. So meaning Doc, ang kaning fertilizers coming from the kato inyo hanggi recycle kay ato po ning na-distribute sa ato mga farmers or ato mga farmers themselves kay naka-apply na atong initiative ninyo. Yes, exactly. Okay. Yeah, and not just the school, not just the community. Of course, we did it also inside the campus because we have an area of 100 hectares. More than 100 hectares. So among farm po dito, ginagamitan po namo, of course, before namo gina-extend po sa community. Oh, nice kay Doc ba kay mura siya we're hitting two birds with one stone kay Exactly. we're not only targeting livestock, all about livestock, but it's also a leap towards organic farming ba nga natay contribution somehow to it. Nya Doc, nag-talk na ta about RTL, cattle, now fertilizer. Doc, could you also cite a specific study baron sa inyong gina-undertake karon with of course with the help of the LEAD project like you've mentioned, RTL is also being used sa inyong research undertaking po Doc, no? So perhaps naamoy mga technology baron under develop or nasa ba kay i-share go nga technology na napahimusla na pod sa ato ang mga farmers? Yeah, exactly. That's a good question. Actually, we developed already the technology 2014, and we call that microbial compost. Actually, it's not new sa among mga partners actually, especially partners na mga cooperatives, mga people's organization, civil society organization, including DepEd schools, yung mga elementary or high school. We also partner because we have also organization inside the campus na sila yung nag-extend po on that particular project. But talking about the development of the technology in regards to organic fertilizer development, we have research conducted 2014. And ginagamit na nakaraan. Actually, naka-income po actually yung mga students, yung mga partners na mo. In fact, we have cooperative na maayod ang ilang feedback po sa kanina technology actually. Nya, kamusta man to ang impact Doc? Specifically, Speaking on impact na gid. specifically perhaps siguro Doc, the income or at what aspect man nagka-impact ang katong mga research application? Yeah, number one is we are anchoring this to the Republic Act 9003, of course. We conducted trainings, of course, to how to manage our waste, of course. How do we hilabi na yung mga malata because yung malata ng mga basura is more than 50% as per data. So yung mga trainings na mga ginakandak sa ato ang mga beneficiaries during extension activities nato ginagamit nato na as part of the training. So may mga module kita. Part of this yung mga beneficiary nato is part yung cooperatives I mean. Tapos yung mga people's organizations. Yun sa nila pagkuan Doc, like yun sa nila pag-avail sa maong training, is this request nila or initiative sa school? Actually, this if we focus on this, we really extend. No? We are not waiting sa university na they will come to the university to us this training. But we went there. Okay. To conduct To the training. grassroots. Yes, of course. Yes, Chris. So, daghan yung kayog impact ang mga research, mga projects sa DA o apil na pod ang initiative mismo sa eskwelahan, no? So, Doc, ato nang palapdan maayoon niya o mga iputag mga message ni mo, Doc, later, Doc, na para sa ato ang mga viewers o atong mga naminaw karon. So, sa dili pa nato na ipadayon, ato usang i-welcome si Juliet para sa iyahang Agri Trivia. Ha? Sabi na yun no, kaning mangga sa Pilipinas, tamis yung kaya siya. So, mga
ka-agri, kabalo ba mo nga ang pagkatamis sa atong mangga diri sa Pilipinas? Napasindunggan ang Philippine Carabao Mango sa Guinness Book of World Records niadtong tuig 1995 isip pinakatamis nga mangga sa kalibutan. Apan dili lang diha taman ang gidala nga dungog sa mangga. Kahibalo ba usab mo nga dili lang Pilipinas ang miila sa mangga isip national fruit? Gilapod kini sa mga nasod sa India, Pakistan, samtang national tree kini sa Bangladesh. Ug labaw sa tanan, ang usa ka punuan sa mangga mahimong mubuhi o mubunga gihapon bisan mag 200 hangtod 300 ka tuig na ang gidugayon. Basta giamong malang o giatagaan og tukmang pagtagad. Apan wala lang dito natapos mga kaagi ang kabilinon sa mangga. Hangtod karon, nagpabilin kini nga usa sa mga top fruit experts sa atong nasod. Gikan sa Pilipinas, makaabot kini sa lain-laing nasod sama sa Japan, South Korea ug Middle East. Another trivia mga ka-agri, kahibalo ba mo kung asa sa probinsya diri sa Pilipinas ang giila nga dried mango capital of the Philippines? Sakto, Cebu. Ang mangga sa Cebu ilado tungod sa tamis nga lami ug taas nga kalidad. Tungod niini, nahimo ang probinsya nga sentro sa pagproseso, paggama ug pag-export sa dried mango sa tibuok kalibutan. Diin gipangunahan kini sa mga ilado ug dagkong lokal nga kumpanya nga nagpauswag sa pag-preserve sa atong Philippine mango. Daghan usab kining natabang sa panginabuhian sa atong mga mag-uuma ug sa ekonomiya sa probinsya. Apan here's another trivia. Nganuman nga adunay mga mangga nga dili na kaayong mamunga. Ang tubag, nagkatigulang na mga punuan, naapektuhan sa mga bagyo, mga peste o mga sakit sa tanom. Mao nga mikunod ang produksyon sa pipila ka mga lugar. Maayo na lang, andam ug ana permi ang Department of Agriculture Central Visayas aron matabangan ang industriya sa mangga, ilabi na ang atong mga mag-uuma. Kini nakaangkla sa ilang programa din usas sa mga priority commodities sa rehiyon ang prutas. Aron mapagsiuli ang kusog nga industriya sa mangga, padayong nagpahigayon ang Department of Agriculture og Mango Rehabilitation and Productivity Enhancement Project pinaagi sa High Value Crops Development Program. Ang proyekto nag-revive or nag-rejuvenate sa mga old, unproductive or damaged mango trees gikan sa mga natural nga kalamidad sama sa bagyo, linog ug uban pang mga sama sa mga pamaagi sa systematic pruning o pagputol sa mga sanga aron dali mamunga. Saktong pagpalimpyo sa palibot sa mga punuan, pag-apply og abono ug paghimo og mga technology demonstrations sa flower induction or pagbumba sa mga mangga aron mamuwak og mamunga. Naghatag pod og mga training, workshop and seminars mahitungod sa husto nga pag-atiman sa mangga, integrated pest management ug nindot nga mga practices nga dapat sundon. So busa mga ka-agri, kada kaon na to og mangga, dili na to kalimtan ang kakugi sa atong mga mag-uuma, inubanan sa padayong pagsuporta sa Department of Agriculture Central Visayas aron mapalambo ang sektor sa agrikultura labaw na ang industriya sa mangga. So diri na lang ko to mga ka-agri, kini yung Agri Patroller Juliet Villamor nga nag-ingon, ang kaalam itanom aron kauswagan maangkon. Let's all be responsible. Paano? Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati baba ay ihalo sa kanin. Brown rice ay kainin ka. Kanin ay huwag sayangin. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Let's be responsible. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang bigas. Hindi kumpleto kung walang nakahaing kanin sa ating hapagkainan. Kung kaya naman, bigyan natin ng halaga, di lamang ang ating kinakain, gayon din ang mga magsasaka. Be responsible. Iwasan ang tirang kanin. Kumuha ng sapat at ng kayang ubusin. Mainam na kumain lamang ng dami ng kanin na akma sa ating edad at pangangatawan. Nakaiwas sakit ka na, nakaiwas aksaya ka pa. Ako po si Piolo Pascual, ang inyong Responsible Ambassador. Tama nyo, responsable ako.
Maayong adlaw mga kaagri. So karon natay isgutan nga grabe ka importante nga gihimo gikan sa Bureau of Soils and Water Management para ni nga mapaspas ang atong pag-release sa pagtest sa atong kayutaan. Labaw na sa atong kahumayan nga dako kayo og tabang sa atong nasod. So kining soil test kit libre sa mga LGU. Kanya dali ra gamiton o di na kailangan o komplikado nga mga instrumento. Okay? Mahimo ra ni nato analyze sa atong tagsa-tagsa ka lungsod, no? So pinaagi aning soil test kit, no? Maibuan nato ang soil pH, kung acidic ba siya or alkaline ang yuta. Ang iyang mga elementong importante nga kinahanglan og dako sa atong tanom mao ang kanang nitrogen, phosphorus ug potassium ug mas naila nila nga N, P ug K. So kining soil test kit di ay maka-analisar ni siya og 25 to 30 ka yuta. Magamit nimo ni siya sulod sa 6 ka bulan. Nya ang kanang basihan nato sa kanang 6 ka bulan kini ang iyang nana siya kanang barcode dire nya na siya ang kaning year niya sa paghimo, no, kaning una 26, so mo ni ang year nya na siya kanang unsa nga analysis niya nga region ug ang iyang month nga gihimo kini nga chemical and ang iyang date. So kuno ay kini May 18 siya nahimo. So within 6 months from May 18 magamit nato ning soil test kit. So ato jud ning tan-awon nga unsa ang gihibang date nga gihimo kini nga kit or ang pag-receive nato, no. Nya ang paggamit aning soil test kit sigurado nato nga ang atong yuta husto og saktong pamaagi sa pagkolekta. Kaning composite sampling same ra sa pagkuha sa amo ang regional soil laboratory sa inyohang mga kalungsuran, no. Kanya ang kaning ang reagents food dapat buhaton mubasa ta sa ato ang manual kini ang guide before ta mo gamit jud kay naay mga information nga atong timan-an kay para malikayan ang disgrasya o kay naay ni mga chemicals nga makaapekto sa ato ang kalusugan. So mo to, no, mag-face mask ta o mag-gloves kay para maprotektahan ang atong lawas gikan sa mga chemicals nga atong masinati ini-analyze ani. Unya ang atong lugar dapat limpyo. Dapat ang hangin is ventilated siya kay mo undergo ta og chemicals aning pag-analyze. Ini ko man nato analyze ang atong mga gamit limpyuhan natay distilled water dire. Ato ni gamiton sa paglimpyo sa atong test tubes kay para ni sa sunod nato nga analysis nga magamit ta pud ni mo ni atong paglimpyo nya naa pud tay dapat nga saktong basurahan para sa ato ang mga chemicals nga nagamit para dili maapektuhan atong palibot tarungon natong labay ang atong mga basura o katong mga chemicals nga atong nagamit. So pag-avail sa ato ang soil test kit mahimong maghimo mo og letter request nga ipadala ninyo sa amo ang bagong opisina nga nakahimutang dito sa Embele Street, Guadalupe, Cebu City. Kunya kung ganahan pod mo nga makahibalo ni makahands-on aning soil test kit o makatan-aw pod kung magpa-test pod mo sa inyong yuta, pwede po ninyo dalhon dito directly sa amo ang laboratorio nga nahimutang dito sa Magikay, Mandawi City, Cebu. Busa mga kaagri, ato nang himuong regular nga pag-test sa atong yuta kay para madesisyonan o matagaan natong sakto nga solusyon ang atong kahimutang sa atong yuta karon. Ug ako si Ray Alvin Mariscal, agriculturisto sa Regional Soils Laboratory, ug mao kadto ang atong Techno Tips. So unsa pa may inyong giwat? Magpa-soil test na ta. Yes, welcome back mga kaagri sa atong programa, no. O karon before ta Jules mo padayon sa ato ang pakigtabi ni Doc Danny, which is very interesting jud kaayo ba. Ato sa of course tagaghigayon ang ato ang mga agri patrollers nga mustorya or mo greet sa ilahang mga loved ones maron or basig naa mo gusto i-shout out. Sige, Juliet. So shout out na sa akong family diha sa Tabogon sa Marato. Darwin? So, shout out po go sa akong mga kaigsuunan diha sa Cordova o si Mr. Oloy Lusip nga nagtanaw karon sa Bohol. Katong
agroecology rice farmer Chris no nga atong naadto sa San Miguel. Atong na-feature. Gato mo ko fans club to ni Uncle Dar. But anyways, yes, Mian? Yes, no. Unos tanan, mayong buntag. Ug ako pong i-greet ang atong mga kauban sa buhat sa Department of Agriculture, especially sa section head sa Human Resource Management, si Ma'am Maribel Martinez, ang pinakagwapa Okay. dira sa HR walay lain. Ay, ma'am, shout out. Sa kapormal ang greeting ni Mian Velarde. Well, anyways, dagan salamat kayo sa ato mga agri-patrollers no, kay gipangandaman ra ba jud nila karong Sabado labi na ni Juliet Villamor kay nagpariban jud. Si Juliet. Okay, so balik ta ning Doc Danny Chris. So stay put lang sa tadera. Balik ta ni Doc Danny kay ato ang nami mga questions Doc ba within breaks bitaw nga nakapangutan nami kung giunsa ka ni nila Chris no sa CTU nga kaning ma-adapt sa ato ang mga farmer ang bag-o nga technology kay ato namang naandan na hesitant ba sila or not, but sa mga bago nga pamaagi Dok, asa man mo kanang okay ra ba ang ilang pag-adapt ani Dok? Yeah, before mo sumpay si Doc, ako sa tong palapdan to Yes. Diyos, no? Kay usapod sa ato ang mga hagit nga giatubang, kay ang ato ang mga mag-uuma jud, frankly speaking, kay mo adapt pa jud sila sa conventional way of farming. Ug karon ato ang gipahingusgan ang science-based approach o ang usa sa mo embody ana nga atong initiative kay si Doc Danny. So going back sa imuhang pangutana Jules, no? Doc, unsa may mga steps ninyo or how did you make it possible nga ang inyong mga farmer beneficiaries kay gidawat jud nila ang mga technologies, innovations o research applications coming from you as mga nag-spearhead sa nagkadaiyang researches? Okay. Pagkanindot sa pangutana. Actually, ang information education campaign is really important. Kay una, kung mag-develop ka ng technology nga dili gamiton ng farmer, sayang. Yung pagta-transfer ng technology also is very important and risky po at the same time because pag dili nila ginagamito na, sayang yung technology. First is yun, balik tayo sa extension. Yung extension services mo, that is based on what farmers need. Yeah. Because we cannot force the farmers to use our technology. Nga dili nila gamito. Mismatch ang tawag diya. Pagdadalo nimo dito yung technology, tapos dili nila gamito. So sayang. No? First is, balik ko sa information education campaign is very important. That we have to educate our young not young, sorry, farmers. Because farmers are not just 50 years old. May mga farmers, yung mga bata, yung mga young farmers na to, di ba? So pag dili nato sila i-educate about the technology and how they adapt and how they will use the technology, it's sayang. Sayang para sa of course, sayang sa funds, sayang sa ato ang investment. Sayang lang, no? But talking about science, no? We put science, of course. Importante yung especially sa organic na setup. Now we put science in organic. Kasi pag magdala ka ng technology na wala siyensya, di yun ma-adapt ng farmers eh. Exactly. So, ang farmers still, they will use the conventional way. But if you educate them, give them the best easy technology, not yung complicated eh. Yung later manggod, pag we bring technology na complicate na yung farmers, they will not surely adopt the technology. So, very, very important po na ma-educate nato yung mga farmers. Not just bring the technology and leave. It's not like that. Exactly, Doc, no? And usa sa plataforma to do that, educate and do the information dissemination kay kaning higayon nato karon, no? Napag-share ni Doc. Doc, sharing your expertise and of course unsay mga practices ninyo o unsa po'y
mga na-contribute ni DA. Ug pasalamat po ta sa management Yes. nga gitagaan ta ani nga plataporma Higayon. para ma-extend pod nato ang angay nilang mahibaw-an Yes, labi na Dr. Chris. sa ato mga farmers, no? So, Doc, before ta mo end sa karon nato nga programa, unsa may mapaambit nimo or unsay message man nimo sa DA ug sa ato ang mga farmers nga naminaw ug nagtan-aw karong adlaw? Okay, ako minsay una, number one, of course, Department of Agriculture for the continued support sa of course, CTU. And then, as you can see, Department of Agriculture, yung mandato niya, pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Yes. And then ours, as State University, the Cebu Technological University, yung mandato namo is yung have the instruction, yung mga yung research, at saka yung extension. But we are not only focusing or producing graduates. We also have, of course, research and extension and development of technology. And then, message na ako sa mga specialists, sa mga farmers, na if possible, we have to use the technology Exactly. that yung may science na na-develop na through partnership with university, not just like us, or academe na develop na with the partnership of course ng Department of Agriculture. We have to utilize because we have a lot of technologies for sure na dapat pa natong katunon. Ilabi na sa mga farmers. And for the young, mga batanon pa, go to the university with agriculture programs. Yes. Because food security now is very important to us. We need food. We need somebody to work with us. No, we are old. Not old yet. Sorry for the word. I mean, gamay na lang yung nag-add to sa agriculture. So, I encourage the parents na please send your kids to the university or to the school nga nag-offer ng program sa agrikultura. Sige, so daghan kaayong salamat Doc Danny sa pagtubag sa amuang imbitasyon karong adlaw nga mag-guest Doc og maka-share sa mga nagkalain-lain nga mga teknolohiya og mga impormasyon nga grabe ka siksik sa impormasyon grade Chris. So mao ra tong mga ka-agri, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong episode sa programang Ani o Kita! Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya. Siyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang Ani o Kita. Season 7.